Magandang umaga mga kaibigan, another day, another chicken vlog. Bago po tayo mag-umpisa ngayon, shoutout muna natin yung ating dalawang kaibigan, si Sir Brian Ocampo from Pampanga at si Sir Eugene Fernandez from Pangasinan. Mga kapwa natin sila breeder ng Brahma, ng iba pang manok. For today's video guys, makikita nyo ito na yung ating BSF na halos isang buwan na yan. May lumabas ng flies, 3 na yan. Madami pa dito, siguro magsisimula na silang mag-transform any day from now. Yung iba siguro late pero yan, meron pa kahapon na isa, nabuksan ko yung lid, nakatakas yung isa, 4 na sana silang flies. Yan. At yan po yung ating gagawin bagong breeder. So far so good naman. Yan. Ito ata itong puti na hindi ko lang sure kung yung puti na yan ay itlog na nila. Kung makikita nyo yung mga larvae halos hindi na gumagalaw, naging pupa na sila. Yan. Tapos ito guys, yung ating tryo na dumating kahapon, second day nila dito. Bale, inilapag muna natin dito sa ating nilinis na cage. Matatandaan nyo, nandito yung ating mga female na Brahma na 4 months. Inilipat muna natin sila doon sa may mga native, doon sa inalsa natin ng mga upgraded native natin dito. Dahil sabi ni Sir Jess, itong gantong kalalaking manok kailangan lumakad or ma-stretch yung kanilang mga paa, ma-exercise, dahil prone sila sa pagkalumpo dahil sa bigat ng kanilang katawan, sa haba ng kanilang paa na hindi masuportahan ng kanilang yung kanilang timbang. Dapat the early age meron silang exercise, yan, at least 2 or 3 hours. Ito dito muna, tapos pagkakain sa hapon babalik na natin sila dun sa ating kulungan if ever na maganda sa sa kanila yung nakakapag-stretching. At doon naman sila sa ating kulungan na dito para makapaghinga sila ng ayos. Hindi ko alam, baka malikot sila doon or try nilang humapon dun sa ating perch, baka mabalian sila. Kaya dito sila sa hapon pagka oras na ng tutulog. Yan. Nilinis natin to kanina. Everyday siguro kailangan natin to linisin dahil malakas silang mag-poop. Kaya every morning linisin natin pagka magandang panahon. At eto naman guys, yan, may balita tayo. Yan may 2 ng sisiw. Yung ating siyuno at siyuna, 2 na po ang napisa. Hindi ko alam kung may susunod pa dahil ngayon ay 20th day or 21st. Yan ganda nila ewan ko lang kung meron pa ditong baliwala sila Hindi ko lang alam kung may mag-hatch pa dito, mukhang wala na. Ayun pero try pa din natin. Wait pa tayo until tomorrow. Tapos sigurado naman na pag bumaba na yung si Whitey, stop na natin. Tapos tapon na natin yung mga itlog. Wala nang pag-asa yun, overdue na sila. Yan. At least hindi totally failure ang ating unang try sa mga anak ni Yuno at ni Yuna. Yan, nakadalawa tayo. Ayos na yan sa atin, kaysa wala. Mas maganda na yan. Update naman tayo sa mga anak ni Mocha. Itong ating isang pinakamalaki, tamad, parang tinamad siyang kumain. Hindi ko alam kung may nararamdaman siya, pero napainom na rin naman natin siya ng gamot. Dito naman si Asyong, medyo nag-i-improve na naman yung paa niya. Although naglilim pa rin siya, pero hindi na katulad nung last week na lagi nakataas yung paa niya. Hindi niya masyadong maitungtong ngayon.
nakakalakad-lakad na naman siya. Yan. At dito pala yung isa nating chicken na hen, napansin ko kanina parang tamlayin, ay inhiwalay po agad natin. Yan, yung chicken natin na isang pulet, inhiwalay agad natin, pinainom agad natin ng sulfur QR para hindi na lumala at hindi na siya makahawa. Yan. Ito naman yung ating isang native na nabalian. Hindi pa siya totally healed pero may improvement naman. Hindi na masyado siya naglilimp. Ayos na yung paglakad niya, pero kailangan pa natin yung i-isolate ng ilang pang araw para maka-totally recover siya. Yan. Ito naman yan, si Lulu. Yan. Meron na siyang, makikita nyo, meron na siyang itlog, may 4 na siyang itlog dyan. At ito naman yung ating isang Rhode Island, yung huling batch. Yan, nag-iisang hen na buhay sa 3. Yan, yun na lang siya. Dito muna siya pinapainitan natin. Yun guys. At nandito yung ating 4 na Brahma. Yan, ito po mga kaibigan, yung kung matatandaan nyo, dito nakalagay yung ating mga upgraded native dito sa huli. Yan, sa huling pitak ng ating kulungan. Yan, nilagay po natin sila dito dahil kailangan natin yung kulungan na yon na malapit dito, malapit dun sa ating mga IG Polaco. Yan. Yan, ito po yung mga available. Tingnan nyo naman po ang feathering sa pao. Yan, ito pong 3 na to ay 3 months at ito pong isang to ay 4 months going 5. Sila naman going 4. Yan. At ito naman yung ating mga upgraded. Tanghali po, mainit, kaya nandito sila. At yan, bale meron po tayong broody na hens, isa, tapos si Choco, tapos itong isang anak ni Choco na matagal na. Yan, para po siyang porcelain ang kulay. Tapos itong ating isang pure native. Yan, magtitingin po tayo uli mamaya ng itlog. Yan po, tanghaling tapat. Kanina po sobrang dilim, parang uulan. Ngayon naman po sobrang init. At napakadelikado po yan sa ating mga manok, yung biglang bagsak at biglang taas ng temperatura tapos biglang bagsak uli. Diyan po sila nakakakuha ng halak, sipon, na ikinamamatay po ng mga manok, na yung iba pong breeder hindi po napapansin yun dahil sinasabi nila wala naman sintomas, wala naman sila nakikitang sipon, pero yun po ay may nakabaon na na buo na plema or sipon sa ilong. Hindi sila nakakahinga, nasusuffocate, kaya sila namamatay. Yan. So yan guys, ang ating ang alaga, ang ating bagong update. Ito po yung ating light, manlaki na nila Kala ko dati tamad na tamad akong tingnan sila dahil parang hindi sila lumalaki. Ngayon ang laki na nila Yan, itong ating row. Yan. So ito muli guys, papakita ko sa inyo Yan, tingnan nyo yung ating mga tatlo, 4 na pala sila. Wala ko 3 lang, may nakatago pa pala sa ilalim. Yan, kita nyo guys, yung mga gumagalaw na yan, huli pa silang magiging magiging breeder. Dapat pagka na hindi na sila gagalaw, magiging pupa na sila. Pero ito matatagalan pa dahil mga late siguro to. Ito mga nauna to At ito yung ating hihintayin na mag-itlog para magka-next cycle tayo. Mag-breed sila dyan. Tapos ilagay nila dyan sa pinaka lalagyan ng itlog. Kukolektahin natin pag nakailang araw. Dahil
5 to 8 days lang ang lifespan ng mga breeder na yan. Kaya kailangan natin yung tingnan ulit pagka namatay na sila. I think pag nakapag-lay sila ng itlog 4 days or 5 days, mapipisa na yung maliliit. So tingnan natin sa isang araw. So yan na po muna guys ang ating update for today. At samahan nyo ako sa ating journey sa ating IG Pulaco para lumaki sila. Sana pala rin tayo at makapag-breed tayo ng magandang solid na IG Pulaco. Maraming salamat po.